Grabe ang lamig dito. Para akong nasa ibang bansa. Buti na nagdala ako nitong kapote na to. Grabe guys, nakakatakot yung alon ng dagat. Parang feeling ko nga aabot siya dito sa ko eh. Ayun, nakarating na tayo. Grabe ka, Infanta. Tindi mo. Eto na ata ang isa sa pinakamalayong ruta na napag-bike campingan ko ngayong taon. Paano ba naman kasi, inikot ko lang naman itong napakahabang kalsada na kung tawagin nila ay Batman Loop. Maglalaan tayo ng 3 araw at 2 gabi para ma-explore ang ilang magagandang tanawin dito sa Real Quezon. Kaya naman sa episode 5 ng ating year-end bikepacking adventure, samahan nyo akong mag-enjoy. Bikepacking is the best! Baka meet ng mga bagong kaibigan. Ay, bigay po. Salamat po. Guys, nagkaroon tayo ng kape guys, oh. Maka-experience ng pangingisda. Huli mo to? Hindi ko nakahuli o si kuya mo. Oh, grabe, ang lapit ah. At syempre, hindi mawawala ang experience na lamigin sa gitna ng daan. Ah, grabe. Tukod mga tayo. Ako nga pala si Moon, at ito ang kwento ng aking bikepacking adventure. Good morning everyone. Ngayong araw na to ay ito na yung bikepacking natin sa Real Quezon after 1 month. Tagal yun, no? Yan guys, mag-set up na tayo ng bisikleta natin. Ayan. Yan yung bisikleta natin. Set up na tayo. Then kailangan maaga tayong makalis kasi hindi biro yung layo ng papadyakin natin. Nasa 129 km ata. May karga pa tayo. Kaya sana makarating tayo doon ng maaga. Yung naman yung gabi, no? Kaya natin. Actually guys, kakagaling ko lang kahapon sa sa Santa on Wheels. Kaya medyo ramdam ko pa sa legs ko yung aray naku. Medyo siya guys. Kaya naman yan. 129 kasi kinabukasan naman. Di naman tayo pahinga naman natin kasi 3 days naman tayo doon. So, tara! Set up na tayo. Ito yung pinaka-challenge dito sa lahat eh. Ibababa ko yung bike ko dito sa hagdan, napakadulas. Yun oh. 129 kilometers nga pala yung papadyakin natin papuntang campsite. Medyo malayo compare sa mga nakaraan nating bikepacking adventure. Mabuti na lang ay nakapagpalit na tayo ng mas slick na gulong para mas mapabilis ang biyahe natin papuntang campsite. Sa mismong biyahe na nga lang ako nag-almusal habang pumapadyak para wala tayong masayang na oras. Marami rin kasing ahon dito sa may Marilake at panigurado 10 kilometers per hour pababa yung takbo natin paahon dito. Isa pang inaalala ko sa pag-akyat ko dito sa may Marilake. Sunday ngayon, panigurado, maraming aakyat na mga motorista dito. Doble ingat na lang talaga para iwas disgrasya, para makarating sa pupuntahan ng ligtas. Nakakatuwa lang habang umahon ako dito sa may Marilake ay meron akong nakakasabay na mga siklista. Napapatanong nga sila kung saan yung ruta ko at ang nakakatuwa pa ay nagbibigay sila ng advice. Diskarte para di ka malaspag. Bumili kang snacks like Mokamutyo. Oo, mamaya. Kada isang oras, kumain ka para hindi ka malambot masyado. Oo. Salamat ah. Yan yung gawin mong technique. Hindi ka agad malalaspag. Okay, 2 days mo ba titirahin? Maganda para masulit mo. Saan pa kayo niyan? Tapos uwi rin morong. Yung pinakamaganda, kada 1 hour, kumain ka ng Chocomusyo. Para may energy agad. Para may energy ka, hindi ka magbabang. Sige.
Ha? Kasama si Ram. Hindi, uwi na yun eh. Oo. Hanggang kailan gusto mo? Hanggang January ata yun. Oo. Sige, sige, ingat din kayo. Tayo ko lang titingin ka. Ah, sige, sige. Hi, sir. Ingat po, ingat. Woo! I'm back again! Woohoo! Ang ganda! How did I miss this, guys? Oh, lawak oh! Ang lawak, boy! One of my favorite spot here in Marilaki, guys! Nakarating na nga tayo dito sa may Sampaloc, Tanay Rizal. Nakaka 41 kilometers pa lang tayo mula sa bahay. Halos 88 kilometers pa ang papadyakin natin. Kaya naman di ko na sinayang ang oras ko dito at dinediretso ko na hanggang sa marating ko ang napakahirap na ahon papuntang KM90. Namutan tayo ng ulan, guys. So yun mga guys, napahinto muna ako dito sa may car wash. Set up ko muna tong bike ko kasi ano, ayun o, baka mabasa yung gamit natin. Hindi pwedeng mabasa yung higaan natin, yung pinaka-importante dito eh. Kailangan di mabasa yung ano, yung tent natin. Hindi naman siguro mababasa yung mga tagos na dito. Diskartehan na lang natin to. Paano natin to lalagyan ng ano, ng pang tapal kasi ano, nalagpasan ko na ata yung KM77 guys. Malapit na ako sa ano, KM90 eh. Makarating lang ako ng KM90 guys. Masaya na ako. Kasi ano eh, makapagpahinga. Doon na rin tayo kakain. So pangatlong kain na natin. Ano eh, talagang kain ako ng kain ngayon kasi ano eh, nadala na ako dati. Kasi nung nag-odax ako, bihira lang ako kumain kaya ang bilis ko malaspag eh. Kaya ngayon, nakailang kilometers na ba tayo? Malaylay na tayo guys eh. Pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng laspag eh. Kaya thumbs up sa natin yan guys. Yan, setup muna natin to. Maganda view dito guys eh. KM77. Wow, look at that. So yun guys, narating na natin ang KM77. At ready na ako sa ano, matinding ahon kasi sabi ko kapag narating ko na yung KM77, next yan pagdurusa. Kasi grabe yung ahon pa naman papuntang KM90 mga guys. Naalala ko na naman nag-otax ako. Tsaka nung nag Santa Maria Loop ako dito kasi ako dumaan nun. Pahinga muna tayo, kailangan bumelo tayo ng konti kasi ayaw naman ano yun yung sarili ko, no? Karga tayo eh. 13 kilometers mula sa kinakatayuan natin papuntang KM90. Maikli na lang pakinggan pero yung ahon naman papunta doon is napakahapde. Kasi naman 13 kilometers din ang aahunin natin papunta doon. Buti na lang ay di mainit. Kasi kung mainit, panigurado, iyak tawa ang aabutin ko dito. Nag-enjoy naman ako sa mga magagandang view dito sa may paahon ng KM90. Nakakatawa nga dahil madadaanan ko ulit itong napakasikat at napakagandang lihim na Lagusan. Woo! Grabe, ang ganda guys. Grabe, ang ganda dito. Woohoo! What a refreshing. Ang ganda dito guys. Sarap tumayo. Hingang malalim. Pure oxygen yun guys. Uy, may falls oh. May falls. Sarap boy. Ganda. Kaso ako na dito, aray ko. Hanggang KM ano na to guys. Hanggang KM90 na yung ahon dito. Mahapdi-hapdi pa naman to.
Ah, sarap dito. Wala makakapigil kay biyahe ni Moon. Sarap mag-bike, boy. Kuna talaga dito. Kuna talaga dito sa ano, paho ng ano, KM90. Woo! Guys, narating na natin, oh, ang gandang view. Pa Santa Maria na to, guys. Ano sa pumunta? Mamaya, magkakapatak ng... Electrolyte. Bullet! So yan guys, 2 kilometers pa yung layo natin sa ano, sa KM90. At pagod. Grabe yung ahon dito, akala mo ano eh, walang katapusan eh. Kadaliko mo, ganun pa rin yung itsura ng daan eh. Actually guys, di ko naman first time dito umahon, pero grabe talaga yung ahon dito. Nakakahingal. Buti na lang talaga. Hindi ano ngayon, mainit. Tignan nyo, para ako nasa Baguio eh. Valeras Peak. Ayos ah, campsite din pala yan. Grabe ang hamog oh. Grabe guys! Grabe yung hamog. Lamig. Para ako nasa Baguio ah. Oh. Dito na tayo guys, wala nga lang arko. Grabe, zero visibility oh. Kaya 90. Pahinga muna tayo dito para makakain. Nakarating na rin tayo sa wakas dito sa KM90 pagkatapos ng mahapdi at nakakapagod na ahon. Dito na rin pala tayo kakain para may lakas tayo sa pag-ahon at lusong papuntang Infanta. 95 po, tapos 30 yung rice. Grabe ang lamig dito. Para ako nasa ibang bansa. Buti na nagdala ako nitong kapote na to. Pagkatapos ko ng kumain ay umalis na kaagad ako para walang masayang na oras. Dahil 61 kilometers pa ang papadyakin ko papuntang campsite na pinlano ko. Sa katunayan nga niyan ay di ako umabot sa campsite na pinlano ko. Mamaya malalaman nyo kung saang campsite ako napadpad. Siya nga pala, dire-diretsohin na natin to. At samahan nyo akong lamigin dito sa Infanta. I stumble and I can't get up, fall into the song. This time I think I had enough. Kailangan mga alas 4, alas 3 nandun na tayo. Grabe dito. Welcome sa Baguio guys. One shot Baguio to. Charot. Grabe. Tingnan man yan guys oh. Pushing back every step. Grabe. Bukod muna tayo. Couldn't be undertold. You thought you had me hooked, but I'm on the track. Narating din natin yung lusong guys. Mini Falls! Ganda! Dito lang yan sa Marilaki mga kaibigan. Ang ganda oh. Eto guys, mga malalakas na siklista oh. Ayun, pag-ubang oh. Layo pa naman ang ahon ko. Ingat, ingat! Malapit na, malapit na! The sun is reaching out to free. My chains are holding me. I found my way of moving. Sarap mag-bike! And I'm already gone.
guys, ito yung Kakawayan Falls campsite. So, kung gusto niyo ng family bonding na campsite yan, ganda oh. Kaso feeling ko pag nandyan ako, di ako makakaligo sa sobrang lamig. Ganda ng view, kaso umuulan. Grabe. Ang ganda, guys. Grabe ang hangin. Tingnan niyo yung tubig natin guys, libre rep. Ang lamig eh. Finally nakarating din. I love Infanta. Wait lang, pipicture ako. Grabe. Nakarating din, guys. Ayun, nakarating na tayo. Grabe ka Infanta. Tindi mo. I love tunguhin. Ito na yung end ng road ng Marilaki. Ito guys, mahabang patag na to. Mahaba-habang patag to. Alas 5 na ng hapon na makarating tayo sa dulo ng Infanta. Medyo nakakaramdam na rin ako ng pagod at gutom. Samano pa ng lamig dahil halos buong araw tayong basa. 23 kilometers pa ang layo ng campsite na dapat sana'y pag-iistiyahan natin. Kaso alas 5 na ng hapon at unti-unti nang dumidilim. Gustong gusto ko na magpahinga at gusto ko na rin kumain. Kaya naman napagdesisyonan ko na maghanap na lang ng mas malapit na campsite na pwede nating pagpwestuhan kahit isang gabi lang. Ito guys, may nakita tayong campsite. Try natin pumasok. Tisusuyo Cottage. Tingnan natin kung pwede pa tayong mag-camp ngayon. Ay ko. Wait lang ah. Hello, sana pwede. Pagod na ako guys. Tanong tayo dito. Hello boss! Pwedeng pwede mag-camp? Camp po. Ako lang. Pagod na ako eh. Susulo ka lang. Oo. Ano, antipulo ka ba? Antipulo? Oo. Dito sa may Infanta, grabe pala yung ahon dyan sa may Marilaki ano? Oo, grabe. Alas 6 ako umalis. Anong oras na ako nakarating? Akala ko abot ako alas 3. Alas 5 na. Hindi matagal na. Mapagpahinga din. Ay ko. Wala daw. Parang may kartotong niya ka. Hindi, may sapi naman ako. May kasapi niya ganyan din. May sapi. Oo. Buti nakita ako yung pagdaan ko dyan. Mukhang may campsite dito ah. Buti nakita ako. Pandemic, nagbabait ng anak ko sa kanyang pamangkin. Tapos sila ng Santa Misa sa Ligarda. Oo. Wala dito. Kaya tutulog din sila doon. Tulog isang gabi. Tapos Kaya ano, balik. Hindi sila nakatimunan ha. Tapos sa'yo mula dito hanggang Timulan. iniikot din nila. Pero may tulog din sila sa Timulan. Tulog isang gabi. Saka ulit babalik. Naroon na siya ha. Sige po, punta na lang ako doon. May isa pa rin siya. Mamaya na may karamihan ako dito yung mga maglalako. Pwede po ba doon na lang ako? Dun sa may abot ba dyan? Yung, Doon na, ilipin mo lang yung lamesa. oo, Yung paa na lamesa, isang paluyan sa kuwan. ayos. Doon ka na mula at pag lumaki ang aloy, makapapsikan ka. Sige po, sige po. Akin ako baka ilaw na ito hindi nga ilipan ko na. Wala yung ilaw dito. May ilaw po akong dala. May dala kong ilaw. Opo, malakas po yung ilaw akong dala. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na makakapagpahinga na rin tayo. Halos 13 hours din kasi tayo pumapadyak papunta rito. Marami rin kaming napagkwentuhan ni tatay tungkol sa bayan ng Real. Marami rin siyang na-share sa akin na magagandang spot dito sa bayan nila. Dati na rin pala siyang kapitan dito sa barangay nila. Halos 20 years na daw siyang naglilingkod sa kanilang barangay. Kaya naman hangang-hanga ako kay tatay sa kanyang pagiging public servant. Sa Autolyasa, okay, masalamat. Sa kanado dito kay Kapitan Sao. Kapag kilala rito. Taga rito, tagal ko na rin kapitan dito. 20 years. Si Diretso. Grabe yun.
Ay, bigay po. Salamat po. Guys, nagkaroon tayo ng kape guys, oh. Bigyan tayo ni tatay. Ayos. Salamat po, salamat. Makapagkape din. So yun mga guys. Change plan tayo kasi di tayo umabot dun sa Coral Rocks campsite. Malayo pa kasi. Andun pa siya, oh. So, pag diniretso pa natin, mga 26 kilometers away pa siya. So, pag diniretso natin, abutan tayo ng gabi. Buti na lang, nung nagbabike ako dito sa may gilid, nakita ko tong mga cottage. Sabi ko, pasok nga ako. At yun, buti na lang, mabait yung may-ari dito guys. Ano siya Kisusuyo Cottage Rental Resort. So, lalagay ko na lang siya dyan sa comments, sa description yung nila. Napakalapit lang din sa palengke, kaya mamaya mamimili tayo dun sa may palengke. Buti lang talaga guys, may tumanggap sa ating resort. Kasi kanina pa ako napagod. Grabe. So yun guys, lakas ng alon, no? Si kuya, oh. May mauli kaya tayong isda dito guys pag nagagis tayo ng lure. Ay, grabe. Nagulas dito. Baka mamaya dumiretso tayo dun. So yun guys, bili muna tayo ng lulutuin. Kasi luto na lang tayo para makamura. Seafood tayo, seafood. Wala ipisang ganyan. Sige po. Akala ko tinitimbang ako po. Ay. Salamat po. Thank you po. Grabe yung dito, ang lakas. Yun, oh. Lakas guys. Yun din, oh. Bukas ng umaga lilipat tayo sa Coral Rocks. Kasi nag-PM pa naman ako sa kanila na napupunta ako. Kasi hindi na umabot eh. Pero bukas diretso tayo din sa kanila. So ngayon magluto muna tayo ng ating First time ko magluto ng gabi kasi pag nagka-camp tayo, umaga na ako nagluluto eh para pag gabi matutulog na lang eh. Pero ngayon magluto tayo. Tsaka nakakatawa kasi pinairam tayo ng cottage. Dito tayo matutulog sa may loob ng cottage, guys. Sarap. First time ko matulog sa may rumaragas ang dagat. Grabe guys, medyo kinakabahan ako sa tunog ng dagat. Parang pakinggan sa tenga eh. Parang akala mo, maanod ka eh. Yun yung pakiramdam eh. Kasi ang lakas talaga guys, lalo na pag umano siya, yung sobrang lakas na hampas, talagang talsik. Abot siya dun sa meno eh. Sa may barrier. Mga ganun. Nakakatakot yung tunog eh. Pero hindi naman tayo abutin dito. Kasi meron ditong gulat tayo, nasa dagat na tayo eh, no? Dilim. Pero buti na lang meron tayong work light dito. Di pa yung nalolobat simula nung ginagamit ko yan. Sa lahat ng camping natin, di pa yung nalolobat eh. Charge ko lang siya ng charge. Tapos, pag ginagamit ko, 1 bar lang nababawas. Tapos may extra tayo, maliit. Ano yun? Wala. Ayun, ito. Maliit lang. Lagay ko na nandyan sa description box yung nito. Tsaka yan. Dahil na ito guys. Yan lang natin sa mga Ya papa. Ya papa. malapit yung luto natin ngayon guys. Hindi mo alam kung ulam ba yan o herbal eh. Grabe yung
Lalapag lang lahat eh. Ano to? Tinola. Tinolang ano. Tulingan. Sarap niyan eh. Ganyan ako magluto guys, nilalapag ko lang lahat. Ganyan kasi sa probinsya eh. Wala nang prito-prito, diretso sabaw lang. Okay na. So papakuluan lang natin siya. Nakachibog na tayo. Kasi gutom na talaga ako guys. Deserve natin to. Deserve natin na mainit-init na sabaw kasi after nung mga ahon na ginawa natin. Tsaka ang lamig sa Marilaki. Para matanggal yung lamig-lamig sa katawan, kailangan natin na mainit-init na sabaw. So yan guys, set up na natin yung ano natin. Tent. Ayan siya. Dito ko inarang yung lamesa. Yan yung bike. At matutulog na ako guys kasi grabe. Grabe yung pagod ko ngayon. Hindi ko na nga binidyo pagkabit ng tent eh. Kasi talagang ano na, tinatamad na ako. Gusto ko na magpahinga. So ito yung loob ng ating camp. Yan, may inflatable bed tayo ngayon. Tapos, yan. Kaya, kung comfortable tayo ngayon kasi meron tayo nito. Kasi nung sa may, saan ba yan? Sa may layban, basa ito eh. Pero ngayon meron tayo nito kasi semento tong nasa side natin. Alright, sleep well na tayo. Atok na ako, tsaka ang sarap pakinggan ng ano, ng, yung ragasa ng dagat. Antokin ako nito. Ayan, tara. Sleep well na. Yan guys, try natin manghuli dito kung may isda ba. Ngayon ko lang masusubukan tong aking fishing lure na dala-dala eh. Ayun o. May mahuli kaya to? Dala natin kung may isda ba sa gilid. Ayun guys, may kasabay tayong manghuli. First time kong mag-lure ng ng pamingwit. Ito na, the moment of truth. May mahuli kaya ako dito. Hindi ako marunong magamit ng lure. Tama ba yung ginagawa ko guys? Eh, ganun lang pala yun. Bubuksan natin to. Tapos hawak dito. Sabay hagis. Ay! Hindi ka na ako tumama dun eh. Hagis. Put the flip. Tingnan nyo nangyari guys. Aray ko. Hindi ako marunong. Nahuli na oh. Yan guys, second attempt. Tignan natin kung may mahuli kaya to. Dito nga sa part na to, akala ko nakahuli na ako ng isda. Yun pala, sumabit na pala sa bato. Wala talaga akong future sa pangingisda mga kaibigan. Baka hindi pa ito yung time para makahuli ako ng kauna-unahan kong isda. May nahuli ako guys. May nahuli ako guys. May nahuli ako. Uy, may sumabit ata ah. Ano yun? Bato? Sumabit? Guys, may nahuli ata ako. Huli ba yan o bato? Sana. Ha? Sana. Natutugis niya. Natin ah. Nandun nga, ayun ay. Ano ngayon? Hindi ko alam. Nakita ko lang ah. Huli mo to? Hindi ka nakahuli o si kuya mo? Tama na tayo. Oh, grabe, ang lupit ah. Ang hirap ang huli dito eh, no? Sige. Oo. Sige, try mo. Sige, try mo kaya kung makahuli ka. Maya. Ito yung mahuli.
Hindi, buong ano. Kasi pang malaking isda kasi yan eh. Wag, hindi yan pinapainan. Ay, hindi na yan Pain na yan. Oo. Wait lang ah. Hindi. Ito yung lock niya para hindi na gumalaw. Pero pagbalik. Pain na. Ay, Yan na yung huli nila guys. Oh. Nakakadalawa na. Ayan o. Ano yung pamain nyo? Isda? Opo. Hindi po, tabasi. Tabasi. Tatlo na pala huli niya eh. Ano gagawin niya dito? Prito? Oo, dito sinigang. Oo, sarap. Oh, meron ulit. Nakakarami na sila oh. Sobrang saya talaga makakwentuhan ng mga lokal dito. Habang nanguhuli nga kami ng isda ay marami silang naisishare sa aking mga karanasan nila sa karagatan. Malayo man sila sa Metro Manila pero yung saya naman is napakasimple lang. Sarap talaga gumala sa mga gantong klaseng lugar. Dahil sa mga simple at nakaka-relax na vibes, yung vibes na di mo makikita sa mga sikat na lungsod. So yun guys, magpapaalam na tayo dito sa campsite na to. Ayan. Kung gusto nyo nga palang pumunta dito mga kaibigan, nalagay ko na lang dyan sa description yung campsite na to. So ayan yung bag natin. Pumunta na tayo dun sa may campsite na tinignan natin nung nag-navigate ako sa Google Map. Coral Rocks tayo. So ano na tayo, papadyak tayo ng 18 kilometers. Subukan natin makaligo doon ng ng dagat. Kasi dito maragas ako, di marunong lumangoy eh. Mamaya mapunta ako doon sa Pacific Ocean. So yun mga guys, tara, let's go na tayo. Welcome, this is your life now. The wasteland where we all take a vow. One of the wettiest ride ever! Some glow due to radiation. Two heads where there usually is one. Bikepacking is the best! Some Sarap mag-bike dito guys! you, I know we'll find a way through the fallout cold rain. With every mutation, we'll embrace the change. With you, I know we'll find a way through the fallout cold rain. In this new reality, we will embrace the change. We'll rearrange. Makapalibutan ka ng bundok oh. Pa Santa Maria na yan dyan eh. Dito tayo. Tama ba? Talaga pag first time mo dito sa lugar. Grabe guys. Kaya kahapon pa umuulan. Wow. Bundok oh. Landslide dito guys oh. Woo! Bikepacking in the best! Ganda dito! May volcano. Guys, ang ganda ng view! Woo! Ang ganda ng view! What a view, guys! Woohoo! Sa Real Quezon. Hey! Wow! Ganda guys, promise. Ano to? I love Malapad. Malapad, okay. Grabe, ang ganda ng dito. So
So yun guys, nakarating na tayo dito sa isang campsite na ano natin. Sinearch ko to sa Google Map eh. Nagustuhan ko siya kasi ano siya, para siyang raw, may mga puno eh. Gusto ko kasi magkakamp ako sa may mga puno eh. Mahilig ako sa puno. Ayan siya guys, napakaganda. Ayun oh. Kaya siya coral rocks kasi puro bato. Ayun oh. Tingnan natin kung makakaligo tayo ng dagat. Grabe oh, rumaragas oh. Tsaka try natin mamingwit. Ayun guys, may mga creatures dito. Ano kaya yan? Para siyang ano eh, starfish na ano. Kakaibang starfish ba yan? Liit eh. Ang lamig dito guys, grabe. Kanina pa yung hangin. Yung iba dito, doon sa may pinagcampingan natin kahapon, hindi ano eh, hindi mahangin eh. Maalon lang dito, maalon na mahangin eh. Kaya papahigop tayo ng sabaw nito. Buti lang bumili ako ng ano, ng cup noodles. Sarap humigop ng ganito kapag malamig yung panahon. Feeling ko ano eh, yung ulan magdamag. Guys, binigyan tayo ng pinya. One of my favorite. Ayan oh. Sarap nito guys. Matamis to. Yung mga gantong klaseng pinya, yung maliliit, yan matatamis yan guys. Grabe, nakakatuwa. Binigyan tayo dito. So yun guys, set-up na natin yung tent natin. Ayan oh. Grabe, ang hirap mag-setup pag umuulan. Partida, may ano pa yan ah. May harang. Pero ano eh, hirapan ako. Overthink ako na mawabasa eh. Right. Ayan siya guys, yung tent natin. So yun guys, titikman natin tong ano, binigay sa ating pinya. Buti na lang marunong ako magbalat nito. One of my favorite fruit. Pinya. Eto na siya guys. Pakainin na natin siya, natanggalan natin ang mata. Puputripin na lang natin. Tamis. Grabe guys, sobrang solid dito. Naghanap nga ako ng spot na pwedeng pagligo, ano eh, pag fishing. Wala, masubukan naman natin yung fishing reel natin. Kasi kanina wala tayong nahuli eh. Sumabit pa yung maliliit kong ano. Try natin guys kung makakahuli tayo. Kaya na pa tayo wala man lang tayong mahuli-huli. Try natin dito sa maliit. Sumabit yun guys. Tapos kasi ng alon dito. Hirap manghuli. Nasabit siya. Oh. So yun guys, give up na tayo. Wala akong mahuli. Grabe kasi yung alon eh. Tinatangay lang sa gilid yung ano ko, lure. Kaya siguro hindi pa ito yung time para makahuli ako ng kauna-unahan kong isda. Okay lang. At least na-experience natin kung paano ang tamang paghagis. Marunong na ako guys. Sadyang ano lang, lakas lang ng alon. Pagkahagis ko, babalik lang din siya sa ano eh, papunta sa akin eh. Kasi yung alon ang lakas eh, no? Kaya pag hinagis natin, wala. So yun guys, maliligo na tayo ng dagat. Bahala na. Pa tayo nakakaligo eh. Woohoo!
I'm swimming right now. Grabe yung alon guys, oh. Kaya tumaas yung tubig dito dahil sa alon. Tapaas na kasi. Grabe yung hangin guys. Aray ko. Ano tayo? Punta tayong Pacific Ocean. Gear up mga kaibigan. Wait lang, may umaas ng tubig. Oras na para subutin si Aquaman. Parang bata dito. Grabe guys, nakakatakot yung alon ng ng dagat. Parang feeling ko nga aabot siya dito sa ko sa tent ko. So buti na lang meron ditong bahay kubo. Kaya nagluto muna tayo dito kasi hindi tayo makapagluto sa labas kasi ang lakas ng hangin. So sana mamaya hindi lumakas yung alon guys. Grabe. Yung nakakatakot yung tunog pag lumagapak siya sa bato. First time kong makarinig ng ganyan guys. Kaya medyo pa yung tenga ko. Kumbaga parang kinakabahan ako. Grabe kasi guys, kanina pa yung hangin tsaka ulan. Kaya lumalakas yung alon. Sana hindi tayo rin dito. Corn beef muna tayo ngayon guys. Grabing panahon to. Scary. Nakatakot guys, baka umabot dito sa campsite ko talaga. Kanina pa ako tingin ng tingin dun. Baka umabot, yari tayo dyan. Nakakatuwa yung campsite na ito mga guys. Pinapalipat ako ni nanay dun sa taas. Kasi para daw makita niya ako, baka may tumaas yung tubig. Hindi kasi natin ma-predict yung dagat, 'di ba? Pinalipat tayo ni nanay doon para daw makita ako. Kasi bait yung may-ari dito, guys. Actually, siya yung nakikita ko sa mga vlog eh. Dito sa Coral Kaya lipat muna tayo. Evacuate. Baka mamaya bigla tayong abutan dito. Let's go. So yun mga guys, lumipat na tayo dito. Kasi nag-overthink tayo doon. Nalipat tayo dito. Yan. Mas safe dito, mas malayo, mas mataas. Kasi di natin ma-predict yung yung dagat. Babawaya, biglang humangin o ano man mangyari sa akin doon. Alright. Yan yung bike natin. Buti na lang hindi pa umulan bago tayo mag-set up. So yun mga guys, time check 7:30. Ito yung tulugan natin. May karton kasi yung inflatable bed ko nabutas guys. Buti lang binigyan tayo ng karton. Saklap nito. Para akong pulubi, no? Pero it's a part of our survival. Grabe guys, mukhang ready na ako sa gagawin kong Manila to Bohol. Actually guys, yung Manila to Bohol na yan, pangarap ko talaga gawin yan, pero bago ko siya gawin, kailangan ma-experience ko muna yung mga ganito. Kasi ayoko naman mabigla, di ba? Manila to Bohol, bike packing. Nakakatuwa. Ayan. Sleep na tayo. Kita-kits bukas para umuwi. Alright. Let's go. Opo. Tagig, may nakadalawang puta. Nagkape at nakipagkwentuhan muna ako kay Tita Selly. Siya nga pala yung owner ng campsite. Isa sa nakakatuwa sa campsite na to is napaka-chill lang ng vibes. Walang nagbibideo okay kagaya ng mga nadaanan kong resort nung papunta ako dito. Talagang napaka-chill lang ng ambience ng lugar na to. Kaya naman kung gusto mong pumunta dito, ilalagay ko na lang dyan sa description yung location ng campsite na to. Balik ka. Dito Sama po. yung friend mo or girlfriend mo, oo.
Pinalipat ko nag-isa siya sa dulo. 6, Sabi ko, 7, parang 16. nakikita ko siya. Mamaya. 6. Di ko na rin pinatagal at niligpit ko na rin yung mga gamit ko para makauwi na. Dahil alam naman natin, papadyak pa tayo na 93 kilometers pabalik sa bahay. Kaya, ito na yung araw na magpapaalam tayo dito sa Real Quezon. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Sige, salamat po. Uwi na po ako. Opo, opo. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. I've been told that Grabe, ang ganda dito. all I Ganda ng palayan, oh. I saw was Sinluan, Laguna. Sinluan na pala to. clouds. Alright. Nakakamiss magtanim ng palay, ah. Ease my pain. Stick lawak. Sa mainit. This night is over. Tara, hanapin natin yung McDo. May McDo daw dito. Nakita ko dun sa may ano eh, nung pababa tayo eh. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. Touchdown, Pami. My heart got 7 years to life. Seven years to life. So yan mga guys, narating na natin itong Mapitak Laguna. Ayan, dito ko na rin tatapusin ang aking video. Dito ko na tatapusin kasi lagi na ako dito eh. So di ko na iba-vlog kung nando doon. So gusto nyo mapanood yung ahon dyan, panoorin nyo na lang yung Santa Maria loop ko, tsaka yung Halahala loop. Stock nyo lang ako sa aking YouTube channel. Sa pinaka baba yun eh, yung unang-una kong vlog. So yun mga guys, dito ko na tatapusin. At syempre, magpapasalamat muna tayo sa Vittoria Philippines sa pag gear up sa atin itong napakagandang gulong. Itong Terreno Dry at Terreno Zero. Ayan. Napakaganda guys, napakagaan. Hindi ako nahirapan sa ano, kapag padjak, pati sa ahon. Thumbs up. Maraming salamat Vittoria Philippines at syempre maraming salamat din sa Tropic Sandals. Grabe ang laking tulong na itong sandals nyo. Grabe. Mabato kasi doon sa pinuntahan kong ano, resort. Laking tulong yan. And then maraming salamat din sa Supreme Bikes PH. Yan, sila yung nag-sponsor sa atin dito sa ride natin. At maraming salamat din kay Gawang Rapi. Kundi dahil kay Gawang Rapi, walang bike packing. Siya yung nagsiset up ng bisikleta natin mga kaibigan. Yan, shoutout sa Rapi Doodle. Maraming salamat sa pag-setup ng bisikleta natin. And ayun, maraming salamat din sa panonood nyo guys. At ito na yung year end ride ko. So next year, iba naman. At least nagawa na natin yung ano, isa sa bucket list natin, itong Batman loop. Wala nga lang akong dalang Chorus Dura. Hindi ko tuloy na record, wala tuloy akong Strava. Pero okay lang, may vlog naman eh. Okay na yun. At least meron na tayong na ano, na gawa sa mga listahan natin. Feeling ko ready na ako sa Manila to Bohol eh. Ayan, ayun, nasira na yung ating ano, saddle guys oh. Hindi na kinaya. Saddle pa to ni Mark Arthur. Ayan oh, sa Italia. Kaya may ano tayo, may oversole.
Kaya malakas din ako eh. Charot! Yan lang mga guys, maraming salamat sa panonood at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman idol! Yun nga pala mga guys, 1K subscriber na pala tayo. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko pa birthday pero na-reach ko na kaagad. Sabi ko nung nakaraan, bago ako mag-birthday or sakto pagka-birthday ko, 1K pero November pa lang, na-reach ko na kaagad. Maraming salamat sa inyo mga guys, sa mga nag-subscribe. And kung gusto nyo pa, kung sa mga bago, kung mahilig kayo sa mga bikepacking adventure or sa mga camping, mag-subscribe lang kayo at abangan nyo yung mga next ride natin. Yan lang mga kaibigan, maraming salamat at syempre, huwag kalimutang mag-ingat din kayo sa bawat biyahe. Apart! Let's go!